Jesus sa Galilea, particular sa Cana. So, ang una niyang ginawang kababalaghan ay ginawa niyang alak ang tubig. Yun yung pinakauna. Sabi pa nga ni Jesus ay hindi ko pa oras. Pero gawa ng request yun ng kanyang nanay ay ginawa niyang alak yung tubig. Pangalawa ay itong isang pinuno ng gobyerno, pamahalaan. Hindi binanggit dito yung pangalan, hindi rin binanggit kung ano ang ranggo ng nabanggit na pinuno. Kanyang anak na may sakit ay pinagaling na Jesus sa pamagitan lamang ng alin ng kanyang salita at gawa rin ng paniniwala ng ama ng bata na sapat na yung salitang binitiwan na Jesus para gumaling ang kanyang anak. So bahagi yun, muli natin pinagtitibay kasi talagang lalo-lalo na ngayong panahon na ito, marami ang mga may sakit at gumagawa tayo ng maraming pamamaraan na mapagaling ang mga may sakit. So bahagi yun na kung saan ay idinudulog natin sa harapan ng Diyos na nawa ay maalis ang maraming may sakit. Sana nga po, makita natin, yung patuloy natin paanyaya, ay sana ay lumapit tayo sa doktor, hindi sa mga albularyo, hindi sa mga espiritista, hindi sa mga kung tawagin natin ay mga faith healers na kung tutusin naman ay makita natin bakit. Sabi ko nga ay kasi ito ay maliwanag na alin na ito ay bahagi ng tinatawag nating syncretism, yung paghahalo ng ating pananampalataya sa ibang paniniwala. Yan ang sabi nga natin, baka akala natin ay Katoliko rin. Kasi bakit gumagamit ng mga imahen? Gumagamit ng imahen ng Santo Niño, ng mahal na beret, gumagamit din ng mga medals natin. Kaya kuminsan ay akala natin ay Katoliko, pero may iba silang hinahalo na panalangin. Bahagi rin na kung saan yung makita po natin. So instead na sa simbahan tayo pumunta, ay doon tayo pumupunta. Kahit na kuminsan yung mga maliit na mga sakit ng ating katawan, ay doon tayo lumalapit. Sabi ko nga po ay yan ay maliwanag na ipinagbabawal sa kalisismo ng simbahang Katolika.
paanyaya. Kailangan sabi nga ay bakit nagagawa yun? Kasi nga gustong gumaling. Gustong gumaling. Sino ba naman yung ayaw na gumaling? Kailangan sana yung ating pagnanais na gumaling ay sumasang-ayon sa ating pananalig. Bahagi ko. At isa ko yun sa maliwanag. Sabi nga una, saan tayo pupunta? Sa mga medical doctor. Doon tayo lumapit. O kung gusto natin ipagdasal, sabi ko nga, ay kaya nga ho yung ating ginagawa every Sunday, ay nagkakaroon tayo ng healing session, panalangin. Pero pagkakataon na kung saan makita ko natin, kasi nga kung minsan desperado tayo na gumaling. Kaya lang, kapag yung pamamaraan na nakikita natin ay sisingilin kayo ng mga yun ng higit pa. No? Kasi hindi yung hindi galing sa Diyos ay hindi pwede yung nagbibigay yun ng libre. No? May bayad yun. No? May bayad yun. At kuminsan, hindi nagpapalugi yun. Pagtitiwala natin, pagtitiwala na makita natin, bakit nais natin makita yung pagkilos ng Diyos at doon tayo manalig sa Diyos. Hindi sa mga nabanggit kong mga faith healers, mga espiritista, mga tawagin po natin ay mga yung mga nagbubulong, no? Sapagkat bahagi yun ng pagkilos natin na higit na magtiwala tayo sa kalooban ng Diyos, no? Na makita nga natin, sabi ko nga, hindi lang yung mga tinatawag nating mga nabanggit nating mga healing session. Kalimitan, sinasabi ko na, simple ba yan eh, sa kayo pupunta pa, magsimba kayo. Lalong-lalo na pag-araw ng linggo. Bakit? Yun ang binabanggit natin. Ano? Nandun yun eh. Yung pagtitiwala noong mataas na may tungkulin sa pamahalaan. Bahagi yun. Sa ibang aspeto, ito yung binanggit ni Jairus. Sa isang salita mo lamang, ay hindi pala si Jairus ito. Bahagi yun ang pagkilos na kung saan may nagpahayag sa banal na kasulatan. Sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Simply by going to Mass. Ano pa? Yung pong pagpapahin ng langis sa mga may sakit. Nabanggit natin yung mga sinong pwedeng pahiran ng langis ng mga may sakit. Mayroon ng healing properties yung pagpapahin ng langis sa mga may sakit. Sakramento po mismo ito. Ano pa? Yung kumpisan. Yung kumpisan. Kaya nga ako sa healing session natin, ay isa ko sa una na binibigyan natin ng dinay, pagpapagawa. Kaya ako kanisa, kaya tayo nagkakasakit kasi puno tayo ng galit. Puno tayo ng pag-iiganti. Puno tayo ng sama ng loob. Sa bahagi yun na kung saan ay itong mga sakramentong ito
ay makatutulong sa atin na dalhin. Sabi ko nga ho natin, there is always tatlong bagay. Content, procedure, at saka intention. Yung intention, maliwanag yun, ano yung dagat, nais mong bumalik. Pero yung content at yung procedure, kumisan, kahit ano na naman, kahit na hindi na kabahagi ng ating pananampalataya, simpleng bakit gusto natin gumaling. Pero pwede naman na makita natin, na gamitin natin, lalong-lalo na yung mga sakramento at mga sakramental ng simbahan na nagpapagaling. Kasi bahagi nyo ito. Kaya ko ito binabanggit kasi baka hindi alam ng iba. Yun ang kalimitan nila. At wala na masama rito. Hindi ho. Baka hindi na ituturo sa atin na masama ang pamamaraan kapag ginamit nyo ang pamamaraan na hindi turo ng simbahan. Kasi ano yun? Kawalan nyo ng pananampalataya. Kaya maliwanag ko yung pananampalataya na ibinigay. Kasi ang basihan kung saan na lang ako magagaling, doon na lang ako. Hindi. Even in our health, dapat tama ang Diyos na sinasamba namin.